Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaction ngayon. Ito ang video ni Sangkay Janjan. Kudos kay Sangkay Janjan. Ito ang video na sinasabi niya na nakapagbayad si PBBM ng utang ni Pinoy at ni Digong noong year 2023 at year 2024. Ito'y na-vlog ko na noon pero walang nakapansin. Ngayon baka mapansin tayo through Sangkay Janjan. Ito ang video, atin panoorin. So eto mga sangkay yung malupit na good news na dapat po malaman ng sambayan ng Pilipino. Mga utang ng mga nagdaang administrasyon, binabayaran po ngayon ni PBBM. Ito ang hindi kasi alam ng marami. Baka sabihin nyo fake news yan mga sangkay. Ayan po, utang ni former President Noynoy Aquino at si Tate Digong, former President PRRD or Rodrigo Duterte, binabayaran po ngayon ng Marcos administration. Ayan po mga sangkay yung mga mababasa natin. Pero ito muna. Magkano ba talaga yung utang nila PRRD mga sangkay at ni Noynoy Aquino? Pinagsama na. Ayan po. Ang utang nila ay umabot po ng 12.68 trillion. May iba din mga sangkay information lumalabas na nasa 13 trillion daw po talaga yung utang na naiwan mga sangkay kay PBBM. Ibig sabihin, ito pong utang na ito po yung pinasa kay PBBM. Pinagsama po yan mga sangkay. Yan o. Pinagsama po yan na utang ng national sa pamumuno po ni former President Noynoy Aquino at former President Duterte. Ngayon, magkano ba talaga yung utang ngayon, mga sangkay? Ang utang ngayon, as of now, guys, 16 trillion. Sa madaling sabi, ang nagiging utang pa lamang po ni PBBM ay nasa 3 trillion pa lamang. Okay? 3 trillion. Pwede pa po itong madagdagan, pwede pa pong mabawasan, mga sangkay. Ganyan po, ibig sabihin, maliit pa lamang po yung nauutang ni PBBM. So, saan kumukuha ng pera? At eto yung malupit. Yung pamahalaan natin ngayon, mga sangkay, nagbabayad ng utang. Ayan po mula po ito sa Philippine News Agency. Ayan. Utang daw po ng gobyerno. Ayan government debt payments up 59% in January to October 2023. Okay, so hindi lang yan. Pagdating ng taong 2024 ay umabot sa 91%. Mahigit ang nabayaran ni PBBM na utang nitong dalawang presidente. So, muntik ng mabayaran, di ba? Lahat. 91% eh. At ito ang hindi gaanong nababalita kasi kinukontra kagad ng mga ng mga Chinese DDS vlogger. Kinukontra kagad nila na fake news, hindi nagpagbayad, hindi totoo. Ganyan yung mga sinasabi ng mga DDS. Kaya yung magandang nagawa ni PBBM ay natatabunan dahil sa mga fake news na pinakalat ng DDS at China para kontrahin ang mga magagandang nagagawa ni PBBM. Okay, balik tayo sa balita ni Sangkay Janjan. Ibig sabihin, mga sangkay, nakakapagbayad po si PBBM ng utang ngayon? Yes. Siya po ang nagbabayad ngayon sa mga inutang ng mga nauna. Isipin nyo yan, mga sangkay, may mga project. Diba? Ang daming proyekto ngayon. Yung tulay nga po, mga sangkay ng Cebu, Davao City at Samal Island, mga sangkay, di ba? Yung dalawang isla na ito, ipagdudugtong sa pamamagitan po ng tulay. At matatapos po yan, mga sangkay, sa 2028. Continuous po ang pag-build up at pag-construct, mga sangkay, sa tulay na ito. Tatak Marcos na tulay. Okay, so hindi lang yung Samal Island Interlink Bridge dyan ang proyekto ni PBBM na mga tulay ngayon. Ang isa sa pinakamalaking
tulay ngayon na binibigyan ng budget ay itong Bataan Cavite Interlink Bridge, which is napakahaba nito at napakaganda. Nag-connect sa Bataan to Cavite ang tulay na ito. Kaya napakaraming mega projects si PBBM, kasama na yung subway rail station sa Metro Manila, yung subway train station, di ba? Yung railway na nasa ilalim ng lupa, na katulad ng sa Europe, ay ano yan, funded by JICA ng Japanese construction firm, government. Sa government ang JICA. At ang JICA ay well known yan sa pag-recover ng mga Japanese treasures na nakabaon noong World War II. Kaya marami ang nagsabi na ang paggawa ng railway station na subway ng JICA ay kasama ng pag-recover ng mga ginto. Kaya nga funded muna yan eh. Hindi gumastos dyan ang Pilipinas. Yan ay ginastusan muna ng JICA, kasi kung may makuha talaga dyan ay baka hindi na magbabayad ang Pilipinas ng gastos sa proyektong yan na napakaganda. At hindi lang, mayroong gagawing bagong international airport dyan sa Luzon, si PBBM. Pero hindi pa yata yan naumpisahan, pero nasa plano na yan. Okay, balik tayo kay Sangkay Janjan. Doon pinagplanuhan po yan, mahabang panahon mga sangkay, pero si PBBM ang nakapagpatayo. Ito 2023, nagbabayad na. How about 2024? Nakakapagbayad ba? Ayan, mga sangkay. Ito po yung update. Government settles 91.6% of debt service for 2024. Kita nyo na mga sangkay. Ngayon, hindi alam po ito ng marami sa ating mga kababayan. Ang buong akala nila mga sangkay, walang ginagawa yung gobyerno. At sa totoo lang, matindi itong ginagawa nila ngayon mga sangkay. Imagine niyo, si PBBM lang pala ang solusyon para mabayaran yung utang. Kaya nga minsan, napaisip ako teka lang, Mr. President, ano ba nangyayari? Bakit ang daming pera ng pamahalaan at nakakapagbayad tayo ng utang? Kasi, ito nga pinag-uusapan po ito ng ibang mga motivational speaker. Sabi nila, tayo sa Pilipinas, yung gobyerno natin, utang lang ng utang ng utang ng utang. Wala pong balik. Diba? Ganoon naman po ang nangyayari mga sangkay. Actually, wala naman po problema dyan. Lahat po ng mga bansa, mga gobyerno ng mga bansa, nagkakautang po talaga. Lalong-lalo na po sa World Bank. Unlike ngayon mga sangkay na nakakapagbayad na po tayo sa mga utang ng ating pamahalaan, may mga project pa. Diba? Yan yung isa sa malaking balita na dapat po natin talaga, kumbaga, dapat po natin inaalam. Hindi po yung mga fake news. Alam mo yung nakakatawa pa nga, may kumakalat po sa social media, sabi doon, ang utang daw po ni PRRD ay nasa 7 trillion ata yun. Tapos kay PBBM, 15 trillion. Anak ng tokwa mga sangkay. Okay, ang nagpalabas kasi niyan ay yung trolls ng China at DDS. Ang umimbento talaga ng fake news, kaya lumabas ang mga fake news ay ang China. Maninira yan. Kapag hindi nila kaalyado yung presidente ng bansa, titirahin ng mga trolls. Mag-publish sila ng mga negative na mga articles para maniwala tayo na may kasalanan talaga ang presidente. So yun yung kanilang style. Katulad kay Trump, tinira nila noong nakaraang eleksyon pa yung hindi pa siya nanalo, yung natalo si Trump. Ang China ang nagmanipula. Gumamit ng napakaraming trolls. 3 million trolls daw ng China ang bumabanat kay Trump noon. Kaya natalo si Trump. True publicity ng mga fake news. Binubumbahan ng fake news. Katulad ngayon si PBBM, binubumbahan niya ng fake news kapag makapagbayad siya, ang dami kaagad ang mag-counter na hindi nagbayad. Gawa-gawa lang yan. Kaya yan ang masama sa China kasi pumapasok siya sa mga internal affairs. Yung katulad nito sa politika natin ay nandiyan pa rin ang China. Ang outcome nitong ating eleksyon ngayon ay kasama pa rin dyan ang China na nag-back up sa mga DDS, sa gastusin at sa publicity ng mga fake news. At alam nyo ba, trivia lang ito na ang pinakamalaking
utang na presidente, ang grabing mangutang na presidente, triple ang lahat ng utang ng buong presidente, ng lahat ng presidente sa Pilipinas, umpisa kay, sabihin natin kay Emilio Aguinaldo, lahat ng mga utang ay walang makakatalo sa utang ni Digong. Kahit pagsamahin yung mga utang ng lahat ng presidente, ay kay Digong pa rin ang pinakamalaki. 7 trillion lang 7 trillion lahat ang nautang ni Digong, pero yung lahat ng presidente ang nautang ay 6 trillion lamang. Yun ang sinunod din ni Pinoy. Malaki rin ang utang ni Pinoy, pero may mga nadagdag sa utang ni Pinoy, kaya umabot ng halos 6 trillion ang utang ni Pinoy. At sila ngayon ni iba yung kay Digong, kasi sa kanya lang talaga yung 7 trillion. Kaya nang sinunod ni ni PBBM ay nagiging 13 trillion na lahat ang utang ng Pilipinas. Dahil kay Digong yan, kaya umabot ng 13 trillion. Kaya gusto niyo bang ibalik yan? Digongyo. Okay, balik tayo, tapusin natin tong video courtesy ni Sangkay Janjan. Kalokohan. Umabot po ng 12 trillion. Dalawa po sila ni Noynoy Aquino. Or almost nasa 13 trillion na rin po, mga sangkay. Pero ang malupet ngayon, nagbabayad. Baka nga ang ikagulat natin dito, mga sangkay, kapag nabayaran lahat yung utang ng pamahalaan. Kapag nangyari yan, mga sangkay, ay naku, ewan ko na lang, hindi man laki yung mga mata ninyo. Kahit tayo sigurong lahat, magugulat tayo. Diba? Ito po, ulitin ko, nagbabayad po ang gobyerno natin ng utang. At ito po yung good news. Tama, napaka good news niyan, kasi ang talagang ni PBBM, isa sa mga gagawin niya sa Pilipinas ay hindi lang pagandahin muna ito. Kung alam nyo, ang buong Metro Manila, ang EDSA pinaganda ni PBBM ngayon, at ang Pasig River ay pinaganda niya. Yung bandang Binondo, yung likod ng Binondo, Pasig River yan, and then yung likod din ng post office sa Liwasang Bonifacio malapit sa Lunita ay Pasig River din yan. Nariyan yung Jones Bridge. Ang Jones Bridge ay napakaganda na ngayon, binago. Napakaganda, parang parang Paris na tingnan ang itong Pasig, yung bandang Pasig River dyan na malapit sa Binondo, sa Quiapo, Santa Cruz. Ayan, diyan kasi ako nag-aral ng high school noon sa Manila. Kaya yan yung turf ko dyan, yung Binondo, Santa Cruz, Quiapo, yung mga lugar na yan. Minsan ay naglalakad lang ako dyan Tumatawid ako sa Jones Bridge, dumadaan ako sa Metropolitan Theater, and then Luneta na. And then pagbalik ko, dadaan ako ng Liwasang Bonifacio, dadaan ako ng post office na napakalaging building. At sa likod niyan ay cobblestone pavement na sinadya pagawa ni FM, ni Apo Lakay, para parang Paris siya tingnan. At ang mga street lamps diyan ay napakaganda, yung mga bakal na street lamps na parang sa Paris, parang sa Milan, Italy. Kaya kung ilalabas ko yung video na yon para makita nyo na para palang Paris ang parte ng Binondo dahil sa pagpaganda ni Ferdinand Marcos noon, pero hindi napansin kasi pinabayaan ni Cory Aquino, ni Lumot, and then meron ng mga squatters na nakatira dyan. Ngayon wala na, tinanggal na yung mga squatters. Kaya napakaganda ng talagang tatak Marcos kapag mga Marcos ang gumawa ay para talaga sa bansang Pilipinas, hindi para sa bulsa. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat mga ka-Golden Boy, mga kababayan, hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless the Philippines.